Kasangkapanin po niyo ang pagkakataong ito upang masambananin kayo at patuloy namin kayong madakila sapagkat yan ang dapat mangyari sa aming mga iniligtas mo. Pagpalain po ninyo ang pangaral at yatin ninyo ang inyong salita sa bawat isa na narito at ang inyong intensyon na magpahayag sa bawat isa. Samahan mo rin ako sa akin pag-share dahil wala buong magagawa kundi niyo ako dapat na bayan. Tinututing namin ito ay araw mo upang sa ganon ay mapagpala kami ng inyong maraming salita. Inihiling po namin ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Ikaw ba yung nag-welcome sa visitors? Mamaya. Hindi ko na i-welcome. Sige. Sino po yung candidate for baptism? Itaas lang po yung kamay. So, mamaya ulit. Mamaya ulit. So, right after the service, 1 hour yung ating pagitan, no? Ayan. I'm sorry. Hindi siya sabi, Sister Baby? Wala naman. Okay. Last Sunday, natapos po natin yung ating first heading, which is certainty. Kaya mo sulat doon? Kaya. Okay, sige. Okay lang po sa inyo kung tawag dito. Sasabihin ko na lang kahit di na natin sulat. Tatlo yun. Kaya ko dinidiin ito kasi para hindi nyo makalimutan. Itong ating pinag-aaralan, 2 Peter chapter 1, 1 to 2. Meron siyang tatlong headings. First, certainty. Pangalawa is exclusivity. Pangatlo is divinity. Last Sunday, natapos natin yung certainty. Natandaan niyo mga minamahal na kapatid, ang pananampalatayang Kristiyano, hindi siya blind faith. Hindi siya kinakapa. Ito'y totoo, ito'y solid, ito'y tunay. Importante lang, magseryoso kayo rubo. Kung gusto mong na talagang magkaroon ng power sa buhay, power, ibig sabihin ito yung transformation, pagbabago. Kailangan itama yung pundasyon natin. Importante yung right foundation. At yun ang inihahatid ng ating pag-aaral na ito. Na ang Ebanghelyo, ang Word of God, ay laging nagbibigay sa atin ng katiyakan. Huwag niyo makakalimutan yun. Okay? Maaaring sabihin natin, hindi tayo tiyak sa lahat ng pangyari sa buhay, pero huwag niyong gagawin yung spiritual nating buhay. Tiyakin ninyo ang inyong buhay, spiritual. At ito'y magdudulot sa atin ng kapahingahan. Okay? Huwag kayong masasaktan sa akin, kasi ang buhay Kristiyano ay seryosong buhay. Very, very serious life. Sabi nga ng Bible, kung ano yung itatanim, yun ang iyong aanihin dito sa mundong ito. Sa kasalukuyan, pansamantala, para tayong nagtatanim. So, sa mga taong seryoso sa kanilang pananampalataya, yung kalilimutan, hindi man tayo tiyak sa lahat ng
pangyayari sa buhay natin, kung ano yung mangyayari. Pero wag natin itong ilalagay sa buhay spiritual. Halimbawa lang, hindi ka tiyak sa iyong buhay spiritual, huwag mong gagawin yun. Yun ang tiyakin mo sa buhay. Kasi, itinuturo ng Bible yun. Okay? So, tapos na tayo doon. Pumunta tayo ngayon sa exclusivity. Okay, maraming salamat. Sino nagsulat niyan? Ikaw? Thank you. Certainty, tapos na yun. Pumunta tayo ngayon, exclusivity. Nani mo rin ang sabihan niyan? Okay? Ito yung ating pananampalataya. Okay? Yan ang pananampalataya natin. Ang pananampalataya natin ay tiyak. Pangalawa, ang pananampalataya natin ay exclusive. Eksklusibo, ibig sabihin niyang tangi, solo, nag-iisa. Inulit ko eksklusibo, tangi, solo, nag-iisa, bukod tangi. Okay, hindi siya pwedeng mahiwalay, hindi siya pwedeng magbago. Basahin natin yung ating text. Okay, tingnan po nyo nasusubaybayan mo ko, Alan? Okay. Verse 1. Si Simon Pedro, alipin at apostol ni Jesucristo sa mga tumanggap ng mahalagang pananampalataya, notice, na gaya ng sa amin. Sa pamamagitan ng katuwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. God willing, gagawin ko yung makakaya ko kung tatapusin natin isang heading ngayong oras na ito. Last Sunday, certainty, ngayon, exclusivity. Yan. Saan nakuha yung salita, yung aking pag-aaral ng exclusivity? Dito nakuha yun. Gaya ng sa amin. Now, sino yung amin? Si Apostol Pedro, kasama ang kanyang kapwa Hudyo ng mananampalataya. Okay? Now, ang sinusulatan dito ng Bible, hindi lang Hudyo, kundi mga Hentil. Noon. Hindi lang sila, pati tayo. Ibig sabihin nito, yung faith way back centuries ago. Ibig sabihin, ang pananampalataya mula noong unang siglo, ang pananampalataya ng mga unang mananampalataya ay katulad natin. The same. Pag ang ating pananampalataya ay naiba sa pananampalataya nila, kulto tayo. Titiyakan tayo mo ang congregasyon kayo ay kulto. Kaya mamaya maligaw tayo. Gagawin natin ng lahat. Titiyakin natin yung ating line ay galing mismo sa Panginoon. Kaya nga, panghinayangan niyo kaya kayong nag-a-attend kayo dito. Gawin niyo ang lahat ng inyong makakaya na lagyan niyo ng buhay. Kongregasyon ito. At yan ay mauuna kung ang ating pananampalataya ay genuine, ay katulad ng pananampalataya centuries ago. Gaya ng sa amin. Okay. Ito yung pagkakaiba. Of course, sino sila? Very Peter, apostle sila. Nakita ba nila ang Panginoon ng person to person, eye to eye, voice to voice? Lumakad ba sila kay Kristo, nakasama? Nakita ba siya physically? Eye to eye? Yes. Ito yung kaibahan natin sa kanila. Ila, ikit day Kristo, linakan lang ang Kristo, personal. Siguro masasabi natin, siguro, Pastor, nung i-Kristo, makikita ko lang siya. Siguro magseryoso ko. Tapos na nga yun Iba yung panahon na yun Di ba mayroong mga taong ganyan? Kasi
Sabi nila, ang lupit nila, no? Ang ganda ng kanilang karanasan kasi personal na ikit ni Kristo eh. Personal na nakarinig sila, personal na sila ay nakaranas ng himala nung magpapagaling ng Panginoong Jesucristo. Imagine nung Kristo, halimbawa, yung atsak ang pulpito ngayon etang mulakas ka. Hindi ba tayo makikinig kung personal si Kristo ang nakatayo sa pulpito ito? Kahit hindi si Kristo, kahit si Pablo lang. Hindi ka magagano siguro with all your reverence and respect and homage. Ang mga ngaral dito, directly, si Peter, si Paul, isa sa mga apostol, siguro kahit hindi sila, kahit sina Agustin lamang, sina Knox, sina Luther, siguro iba na yung pakikinig natin eh. Kasi malayo na tayo sa kanila eh. Kaya sino mo naman ako? Pero siguro sakali, kung halimbawa, personal na apostol ni Jesucristo, yung hand to hand, voice to voice, person to person, eye to eye nilang nakita. Kasi sinasabi ng 1 John, ang aming nakita, ang narinig ng aming tainga, ang nakita ng aming mata ay binabalita namin sila. Remember, folks, ladies and gentlemen, remember, ang Bible na ito ay isinulat ng mga saksi. Intindihan ko, halos nagsulat nito ay mga talagang tunay na nakasama ng Panginoon. So, kinukwento ko sa Mexico, sa Betis, ito yung greatest gift ng Panginoon sa tao. Nakikinig ba kayo sa akin? Nung atin niyang peka, nakilang regalo ng Diyos, tetiking yato dito sa daigdig, ito yun. This holy book. Bakit? Salita ng Diyos ito. Salita ng langit. Hindi ito nagsisinungaling. Ngayon, kung may pagtatalo minsan sa translation yon. Pero yung original na lingwahe nito, laman nito, galing mismo sa Diyos. At siya na sinasabi ng ikalawang Pedro. Ibig sabihin, kung gusto mong makilala ang Diyos, hindi mo maiwasan, hindi basahin ito. Dahil ang pinaka-importante sa buhay ninyo ay ang inyong relasyon sa Diyos. The purpose of this book is just this one thing. What is this one thing? Man in his relationship to God. Ang layunin ng aklat na ito, isa lang. Ano yun? Ang relasyon mo sa Diyos. So, anong kaibahan nila? Pananampalatayang gaya namin. Ang kaibahan na ito, ikit de Jesus. Nakita nila si Jesus. Ikaw, nakita mo? Hindi, di ba? Kahapon lang tayo pinanganak. Si Kristo pinag-usapan natin 2,000 years ago. More than 2,000 years ago. Nakita mo ba ang Panginoon? Hindi. Okay. Pakinig kayo sa akin. Hindi mahalaga kung nakita mo ang Panginoon, nakita nila. Ang mahalaga, ang pananampalataya nila ay katulad mo. Ang pinakamahalaga, hindi yung nakita mo si Jesus Christ. Ang mahalaga kung sumasampalataya ka. Remember sa John chapter 20, anong sabi niya doon? Tomas, mapalad ka, ay naniwala ka dahil nakita mo ako. Pero higit na mapalad ang hindi nakakita sa akin, and yet sila'y sumasampalataya. Yes, nakita nila si Jesus Christ. Ako hindi. Pero yung faith niya, faith ko rin. That's it, my friend. Gaya ng sa amin. Okay, ako hindi ako magsisinungaling sa inyo at kayo rin. Brother, pastor, nakita mo naman si Jesus Christ? Hindi. Kahit sa panaginip, hindi. Kahit sa vision, hindi. Ano yung batayan ko? Ba't may relasyon ako kay Kristo? Simply, pure and simple, His Word. Di ba sabi ni Kristo, if you love me, nung kaluguran niyo ko, kung mahal niyo ako, keep my word. My word. My word.
If you abide in me and my words abide in you, then you will ask what you wish and it shall be done unto you. Ang usapan ngayon sa panahon natin, 2025, hindi yung nakita mo si Jesus Christ, ang mahalaga ang kanyang salita nasa iyo. Naglalakad ka kasama ng Panginoon. Sila, nakita nila physical, ako hindi. Pero nakita ko si Jesus Christ. Ano? Basahin natin ang 1 Peter 1:8. Sinulat ko dito, para hindi ako mahirapan. Kung gusto mo, Alan, pakilagay para mabasa ng ating mga kapatid. Okay, sinulat ko sa papel ko, no? Ito yung sabi, 1 Pedro 1:8. Hindi ninyo siya nakita, gayon may inyong iniibig. Okay, yung sinusulatan nila ito, mga Gentiles, halos ito. Eye, ikit, pero kaluguran niya. Wow. Isipan niya ini. Kaya mo bang mahalin ang hindi mo nakikita? Can you? Is that possible? Posible ita? Kaya kakit, kaluguran niya. Ayan, inisip kayo. Mahal ko ang Diyos na hindi mo nakikita. Hindi ba ang pwedeng mahalin, ang masarap mahalin, yung nakikita mo? Di ba? Kaya bang mahalin ang hindi mo nakikita? At mangutayan, di, Pastor, at naning Brina sabihan, ay, kahisipan na kaupuhan yan. Hindi nyo siya nakita, gayon may iniibig nyo. Bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan at kayo'y nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag, puspos ng kalwalhatian. Nakita ba nila si Jesus Christ? Hindi. Pero mahal ba nila? Yes. Sumasampalataya ba sila? Yes. Anong ibig sabihin? Paano nila mahal? They saw Him spiritually. They saw Him by faith. Mahal ko ba si Jesus Christ? Yes. Paano nangyayari yun? By faith. Ang tita niya spiritual. Hindi siya object. Ganun ang ibig sabihin ng spiritual. You love God with all your heart, with all your mind, with all your soul. Kaya mo bang mahalin ng Diyos na hindi mo nakikita? Yes, by faith. Nakikita ko si Jesus Christ. Kaya lang, hindi physical. Hindi spiritual. Alam naman sila na nakakita kay Jesus Christ 2,000 years ago. Saan si Kristo ngayon? Remember, my friend, si Kristo, muli siyang nabuhay. Nandito siya ngayon. He is alive. Nakikita niya tayo. Tama yung sabi ni Michelle. Umiibig siya. Nagmamahal siya sa ating lahat. Hindi mo ma-feel, hindi mo napipil yun. And yet, yan ang declaration of truth. So, nakita ko ba si Jesus? Yes, by faith. Baka na kung makipagrelasyon kayo, gano'n, may kaikit. May relasyon ba ako kay Jesus Christ? Oh, yes. Hindi ba kayo gano'n din? So, hindi, katulad nila, yung iba, yung mga sumunod na Kristiyano, until na yun hindi nakita si Jesus Christ, but they saw Him spiritually and they saw Him by faith. So ito yung wisdom. Sabihin kayo, hindi pinakamahalaga yung nakita mo si Jesus Christ, nakita nila, hindi nakita. Ang mahalaga, yung faith nila ay faith natin. That's wisdom. Yung faith ng Paul, Peter, kalupake, mahalagang pananampalataya, precious faith. Na may faith ka ba? Kumusta ang faith mo? Nangungulilat ba? O lumalago?
Is your faith growing or declining as the years go by? Yan lagi naman sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga tupa. Where is thy faith? Kwalo, itang opening prayer na nabanggit na hindi natin maiwasan yung delubyo, yung mga pasanin, mga tukso, mga kahirapan minsan sa buhay, di ba? Minsan talagang binabatikos tayo, binabatbat tayo ng iba't ibang problema sa buhay. Minsan nagsishake tayo. Pero isang bagay na gagawin natin, doon mo pa andarin ang iyong faith. Mahalaga yun. Na sa laki-laki ng kalungkutan, dinadalaw ka at binabagyo ka at talagang inuuga ka ng sitwasyon, and yet ang iyong mata ay laging nasa Panginoon. Si Jesus naglalakad sa tubig, kahit na yun. So we live by faith, we walk by faith, not by sight. Hindi ko nakakita si Jesus, and yet iniibig ko siya. At may relasyon ako sa kanya, at kasama ko siya araw-araw. Sa hirap man at sa ginhawa. Paano nangyari yun, brother, pastor? By faith. Okay? Now, itang kaligtasan ng apostol, kaligtasan tayo. Yung kanilang salvation ang salvation natin ngayon. The same. Gaya namin. Kaya nga, precious. So, naintindihan ninyo, okay, Paul, hindi ko nakita si Jesus Christ, hindi ko nakita nag-resurrect, hindi ko siya nakita voice to voice, face to face, eye to eye, and yet, yung puso ko nakita siya. Hallelujah! Sino yung gumagawa ng pagganon? The Holy Spirit. Alam mo, ang Holy Spirit nasa tao. Anong ginagawa niya? Pag ang Holy Spirit nasa tao, ang taong yun, nabubuhay siya that Christ-honoring life. Gusto niya, laging naitataas si Kristo sa kanyang buhay. Holy Spirit dito. Yan ang trabaho ng Holy Spirit. Pag sinabi mo sa buhay, not I, and yet Christ lives in me. I want to know Christ. It's Christ. It's Christ. Sino yun? The Holy Spirit. The same Christ ni na Pablo at si Kristo. Ang Kristo mo. Walang kaibahan. Sayin natin ang Judas. Verse 3. Alam mo ang Judas, Alan? Jude. Akala mo, tinatawag itong Judas, ha? Hindi. Book. Judas sa Tagalog. Judas. Alain chapter, basta verse 3, chapter 1, automatic na ito. Babasahin natin sa Tagalog, mga minamahal, samantalang ako'y lubusang nagsisikap na sumulat sa inyo tungkol sa ating iisang kaligtasan. Tagpuan kong kailangan sumulat upang himukin kayo na ipaglaban ang pananampalataya ng minsanang ibinigay sa mga banal. The same salvation, the same faith, the same. Kaya nga, exclusivity. Okay. Hindi na iiba ang faith natin sa faith nila. Hindi pwedeng maiba. Otherwise, ulitin ko, sorry to say, maging kultura mo. Kailangan yung connection, yung tali, ba't saka relo. So, exclusive. So, ngayon, alam mo na ba ngayon na ang faith ni Paul, faith ko rin. Ang salvation is salvation ko rin. Okay, handa nyo ito. Bakit? Kapag ang Diyos ang pinag-uusapan natin,
sa buhay. Hindi katulad ng tao. Okay? Okay. Now, ang tingin sa atin ng Diyos sa lugar na ito, ano? One. Kapaliwanag gusto niyo kung bakit ganon. Sinasabi ng Bible. Okay? Sinasabi ng Bible that God is no respecter of person. Hindi siya nagtatangi. Iisa. Yan, magbabasa tayo kung bakit ano pa yung lalim na kahulugan nito. At dito, dadaling ko kayo sa Romans chapter 3. Hindi ko siya mamadalian kung hindi ko siya matatapos. Yun ang will ng Panginoon. Okay? Ibig sabihin yung exclusivity, dahil nagbabasa tayo tingnan natin yung verse 3. Then, tiyakin mo, nandyan na. Okay, verse chapter 3. Sisimulan mo sa verse 9. Okay? Please, samahan niyo ako. Okay? Samahan niyo ako. Verse 9. Ano ngayon, tayo bang mga Hudyo ay nakakalamang? Hindi. Kahit na sa anong paraan. Sapagkat amin nang napatunayan na ang lahat ng tao, maging Hudyo, mga Grego, ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Okay? Pagdating sa kasalanan, iisa ang tingin ng Diyos. Walang Hudyo, walang Grego, kanin po kayo sa akin. Walang puti, walang itim. Okay? Lahat ng pwede nating pag-usapan na division sa buhay, sa Diyos, irrelevant yun. Halimbawa, Kenny, halimbawa dito sa iglesyang ito, may pinag-aralan ka, yung iba wala. Yung iba may yaman, yung iba wala. Yung iba may achievement sa buhay, yung iba wala. Sa Diyos, wala yun. Sa Diyos, pagdating sa Kanya, lahat ng posisyon, lahat ng ranggo, lahat ng prestige o social status, anuman, sino man tayo, malaking tao man o hindi ka tinitignan ng Diyos. Tinitignan ka ng Diyos na iisa. Ano ka? Sinner. Isa kang makasalanan. Yung makalukluk yung wheelchair yan, ano pa yan? Ma, ano yung pangalan ng kayo? Alcon. Si Alcon. Kayo dito, nakatayo, nakaupo. Pareho lang natin yan. Okay? Ano ba? May dumating dito, isang senador. Senador ka sa Pilipinas, hindi sa Diyos. Di ba? Di naging Marcos Ken. Alang Duterte Ken, alang Marcos Ken. Alang senador Ken. Walang religyoso dito, walang mabait dito, walang mabuli dito. Lahat dito, all is under sin. Iisa ang tingin ng Diyos. Kaya sinasabi ko sa inyo, ang isang bagay na ito. Pagdating sa Diyos, lahat ng ating pwedeng ipagmalaki, irrelevant. Alang kwento. Hindi tinitingnan ng Panginoon yun. Halimbawa, sabi ko, hindi ko sino ba yung pastor ng isang malaking iglesia sa Maynila, nag-preach sa Malacanang? Nandun si Marcos. Presidente Marcos. Sino ba yun? Pansi. Sa CCF yata yan, no? Okay. Siyempre, nasa Malacanang ka, ibang dating yun. Kakabado ko. Kasi ang tataas na tao niyan. Nangangaral ka sa mga creed. Gusto niya, mga pili yun Balon, doon si presidente. Presidente yun kapag i-preach ka sa gano'n, makamatag yung tungkod mo. Pero tutusin, yung nasa Malacanang, at kayo, at lahat ng tao sa Diyos, pareho lang yun.
Sakto, kung sinabi yung pareho lang, sabihan po kaya kayo. Walang Hudyo, walang Grego, gaya ng nasusulat, verse 10. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Oh boy. Kung iisipin natin dito, medyo mabibait, medyo may galante, medyo may talipandas, medyo may brusko. Maring sabihin natin, iba-iba ang ating pinanggalingan, iba-iba ang ating ugali. Di ba? O sino man tao sa mundo ito. Pero sa Diyos, walang matuwid. Hindi, pag tinignan natin ng tao, meron talagang mas mabait, mas mabuti. Sa tao yon. Pero sa Diyos, iba. Opinion yan. Pag niyo sasabihin sa akin, kulto ako, nag-preach ako ng out of topic, out of Bible. Hindi, sinasabi ko sa iyo, nakasulat. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa, wala ni isang nakakaunawa, wala ni isang umahanap sa Diyos. Ni isang makasalanan, walang umahanap sa Diyos. No one, my friend. So, ang sinishare ko sa inyo ngayon, lahat ng tao, pare-pareho lang sa tingin ng Diyos. Pare-pareho ano? Pare-pareho so, wala na. Sakali dating yung presidente, ang luk-luk niya, the same message. Maring igagalang natin siya, pero hindi yan Diyos. Sabihan naman rin ng Diyos, lilok kayo, senador yan. May nilukulukan. Lagyan niyo sa namukuhan, senador yan, iba yan. Hindi sa Diyos. Sa atin, oops, mayor, lukulukan po yun. Huwag po kayo dito. Siyempre, mayor, senador yan. Tayo, of course. That's legitimate. Pero sa Diyos, hindi. Ang tingin niya sa akin, tingin niya kay Alcon ba yun? Alcon ba? Ang tingin niya sa inyo, pareho lang. Sinusuyod ko ito para maintindihan niyo bakit ako nagkaroon ng exclusivity o pagiging tangi isa sa ating pag-aaral. Kasi kailangan makita niyo doon. Sa mundong ito, dalawa lang uri ang taong tinitingnan ng Diyos sa kasalukuyan. Yung ligtas at yung hindi ligtas. Yan ang division. Walang may kulay, walang Amerikano, walang Aleman, walang Czech, walang Hapon, walang Pilipino, o anumang lahi. Hindi niya tayo tinitingnan ng gano'n. Tinitingnan tayo ng Diyos. Kung tayo na kay Kristo o wala kay Kristo. Ngayon, bakit nangyayari yun? Tingnan natin yung 19. Ngayon, yung Bible. Nikki, verse 8. Ngayon, nalalaman natin na anumang sinasabi ng kautusan, iyon ay sinasabi sa mga nasa ilalim ng kautusan upang matahimik ang bawat bibig at ang buong sanlibutan ay mapasailalim sa hatol ng Diyos. So, saan tayo iisa? Hindi sa kulay, hindi sa prestige, hindi sa social status, hindi sa pinag-aralan. Saan tayo nag-iisa? Lahat tayo guilty. Ako, ikay man din. Hindi ang ganda. Yung nasa bilangguan, nasa bahay, mabait, hindi mabait, lahat tayo guilty. Yun ang sabi ng banal na kasulatan. Pag tayo ay nasa Diyos, lahat ng pwede nating ipagmalaki, irrelevant. Karas kayong judgment, halimbawa, reynaya, karas kayong Diyos, reynaya lawi ng Diyos, ali, tao yun. That's why, akit yung pagkakatsurang po kayong iglesia, alam payabangan kayo niya. Pagdating dito, walang payabangan, walang hambog. Ako mayaman, ako may kinapos, ako ganito, galing ako dito, galing ako sa pamilya nito, galing ako sa school na ganito, galing ako dito. Lahat yan, irrelevant. Sa house of God, ang pinag-uusapan natin dito, ang Diyos, si Kristo.
Lahat tayo ay servant ng Panginoon. Nakita nyo, pagdating sa Diyos, lahat ng pwede nating ipagbalagay, irrelevant. Sinasabi ko sa inyo yun. Kasi lahat tayo, tingin ng Diyos ay guilty. Kailangan ng tagapagligtas. Exclusive ba yan? Oh yes. Di ba solo yun? Di ba lahat ng tao ay isa lang? Kaya nga sabi ng Bible alam mo Jew, alam Grego. Pero pagdating kay Kristo, babae, lalaki, alipin, malaya, sino man, Grego ay iisa kay what? Kristo. Pagdating kay Kristo, iisa tayo. Maaaring iba-iba ang ating pagkatawag. Halimbawa, kayong iglesia ngayon, ating elder, ating pastor, ating workers. Sa Betis, mayroon mga deacons doon. Iba-iba yung ating tungkulin. And yet, pare-pareho tayo. Nanakay Kristo. Kaya binanggit dito yung si Apostol Pedro. Okay. Now, meron lamang tayong isang pananampalataya. It's supposed to be pananampalataya galing sa mga apostol. Sayin natin ngayon ang Ephesians chapter 2. Okay, babasahin ko sa inyo. Halimbawa, saan galing ang ating paniniwala? Halimbawa, anong pangalan ng church natin? Ritayem. Umaten kayo dito. No ka rin, but ang pananampalataya na ni Great I Am. Saan galing yan? Sino nag-invento niyan? Ako, matanda na ako dito. Pero sabihin ko sa inyo, of course, hindi galing sa akin. Kanino dapat manggaling? Exclusive man. Ano ba yung paniniwala ng apostol? Yun ang isipin ninyo. Ito ba yung apostolic faith? Yun ang importante. Bakit? Well, isa nga exclusive nga Ibig sabihin, kapag dumalaw si Paul dito, hindi siya magugulat sa ating turo. Nakanaman tayo kay ni Apostol Pablo, pagdating niya dito, si Apostol Pedro, sino kayo? Hindi namin kayo kilala. Hindi ba sa judgment day yan mangyari? Sabi ni Christ, tumawag kami sa iyo ng Panginoon. Sabi ni Christ sa iyo, ba't di kita kilala? Di ba nakakatakot? Panginoon, tumatawag kami sa iyong pangalan. Sabi ni Kristo, o tera kakilala. Kung balong may karelasyon kata. Ayaw marinig yun, ang saklawag. Di bale sa pulpitong ito, ako na magsalita sa inyo, kayo Kristiyano, okay mo ito. Pero pagdating kay Kristo, sabi niya sa iyo, tera kang kilala. Lord, nangaral ka sa akin, sumama ako sa iyo, nagturo ka sa amin. Oo nga, pero hindi kita kilala. I never knew you. Muna sabihin ito, I never knew you. Ano ba sabihin, kilala yung tao? Muna sabihin ito, katabi ka relasyon. That's the point. So, kailangan sa ating pananampalataya ay sabihin natin apostolic faith. Kaya nga binabasa natin ito. So, chapter 3, 2 ng Ephesians, ano sabi rito? Kaya nga, hindi na kayo mga dayuhan at banyaga, kundi kayo mga kapwa, mamamayan ng mga banal at mga kaanib ng sambahayan ng Diyos. 20. Na itinayo sa saligang inilagay ng mga apostol at mga propeta na si Jesucristo ang batong panuno. Sa Kanya ang buong gusali ay nakalapat na mabuti at lumalaki tungo sa pagiging isang banal na templo sa Panginoon. Nani church, yung church ini. Sino ba ang pundasyon ng church? Jesus Christ, the cornerstone.
Baloy, beto siya nagyura mo ka rin, cornerstone. Ay isip kayo tabengi, mag-aral ko. Kasi kabalik mo lisensya. Di ba gandang pangalan? Gandang pangalan, Great Iron. Cornerstone. Puro si Kristo. Si Kristo ba ang pundasyon ng iglesia nito? Dapat. Ngayon, tandaan nyo hindi si Pablo ang pundasyon. Hindi si Pedro. Hindi mga apostol. Si Kristo. Kaya lang, ito yun. Anong itinuturo ng apostol? Yung tinuro ni Kristo. So, gaya ng sa amin, exclusive yun. Same faith. Kung nandito si Apostol Pedro, supposedly, hindi siya magtataka. Kalahi ko rin Kapareho ko ito. Ang natutuwa ko sa Panginoon. Ang iglesia nito, hindi foreign sa akin. Ito'y kauri ko. Ito'y kamananampalataya ko. The same faith. That's the point. So, dapat ba ang great I am, ang kanyang faith ay apostolic? Yes. At sino yung batong panulok? Si Jesus Christ. Ngayon, tatapusin ko dito sa portion na to. Okay? Binabanggit dito yung church. Dito sa Ephesians chapter 2, yung temple ng Panginoon. Okay? Kung tanda kayo na yung matuwa na yan. What is a church? Ang dalawang tanong na ito, pag nasagot mo, makakatiyak ka naman ng palataya ka. Dalawang tanong lang, natiyakin mo sa buhay na tama. Ano yun? What is a Christian? Yun ang una. Pangalawa, what is a church? What is a Christian? Kaya ang bahala doon. Hindi ko sasagutin niya. And what is a church? Ini bang great I am Keneging Paraiso? Church na o fellowship mo? Church ya? Ano ba to? Fellowship lang o church? Yon. Kaya tinatanong yun para malaman nyo. Dapat yung church sa New Testament na itinayo ng mga apostol, same church. Kasi nga exclusive Pananampalatayang gaya ng saya. Now, what is a church? Sagutin muna natin indirectly kasi church ako church kayo. Now, what is a church? A church is a gathering of people. Mababaw yun. Church is a gathering of people. Church, ibig sabihin ng gathering, a collection of people, an assembly of people. Church. Ang church ay ang mga taong nagtitipon. Kalipunan. Ang church ay mga taong nagsasama-sama. Remember that? Nagmi-meeting, nagmi-meet, nagtatagpo, nagsasama. A collection of people. A gathering of people. Saguli, pasto, saguli. Karakal naman dahil mititipon, aliway church. Ang daigdig, ang mundo, marami siyang pagtitipon. Munta kaya siya, mititipon na rin daw. Mag-reunion, class reunion, mga family reunion, barkadahan, kahit saan, magkakaklase, minsan nagtitipon. Kaya hindi church yun. Because the world has its gathering. Ang mundo ay merong pagtitipon. Ang daming pagtitipon. Hindi ba? Hindi ko sinasabing masama yun. Kaya lang, iba, unique ang pagtitipon ng iglesia. Pag nagtitipon sila, iba. Ba't sinasabi ito? Well, ang church noon ay hindi siya naiba. Supposed to be sa church. Ayun. Tayo, magtitipon tayo na. Yan, magtitipon tayo. Di ba? Sunday yan, this is the Lord's Day. A family day din Lord's Day. A family day, Lord's Day. Okay? Ang ibig sabihin nun, araw ito ng Panginoon. Okay? Ngayon, idulwan na yung pamilya.
Nausok yung panahon tamo ngayon eh. Sinasabi ko, ang sagrado yung aldonan is supposed to be Sunday, Lord's Day. Nasulat naman sa Bible yan eh. This is the Lord's Day. Nagtitipon tayo. Ngayon, nung magtitipon ang mga iglesia noon, nanggagawan daw. Ito, importante ito. Anong ginagawa nung iglesia sa New Testament kapag sila nagdidiwan? Nanggagawan daw. Anong ginagawa nila? Ba't tayo umaten? Ba't ka nandito? Ba't ka nandito? Ba't ka nagpapagod dito? Ba't ka nakikipagtipon? Halimbawa ako. Hindi ako nandito. Ba't kayo nandito? Ba't kayo nagbibigay ng time na makinig sa akin? Ba't kayo binibigay yung oras na kinikinig sa akin? Tapos, naghuhulog pa kayo. Yung iba, nagbibigay ng time. Yung iba, nagsaserve. Lahat tayo. Ba't kayo nandito? Okay? Anong ginagawa? Ngayon, huwag tayong mag-iimbento. Kailangan ang ating ginagawa ay katulad ng ginagawa ng unang iglesia. Anong church noon? Kasi, porke ba't nagtipon, church na? Hindi. Porke ba't nag-fellowship, iglesia na? Hindi. Kapag nagtitipon tayo, bilang church, ginagawa natin yung gawain ng church. Ngayon, sumipat tayo, mamasyal tayo sa Bible. Nano, yung gagawa na ng church kayong New Testament, katang panahon na rin yung apostol. Nang gagawan da. Gusto mo ititipon da. Pagkwento lang, anong kakwenta-kwenta. Nagpapakita sila, mga bis na, ang ganda nila, ganun ba? Tingnan natin. Of course, you're familiar. Sa Acts chapter 2, you're familiar. Ano oras na ba? Oh. 3 to 12. Tatanungin kayo, tutuloy ko ba ito? Hindi. Hindi ka nagmamadali. Okay lang po. Hindi, baka may gumagano na eh. Si Akong parang nagugutom na. Hindi naman. Wala ba tayong problema dyan? Okay lang, lumampas tayo ng 12. Okay lang po. 12:05. Okay, hindi, tapusin ko lang ito. Hindi naman supposed to be matagal na matagal. Acts chapter 2. Okay. Ilagay niyo lang sa Acts chapter 2, verse 42. Ito yung church. Ito yung church na, picture niya, imagine niya ni, parang babalik tayo noon. Anong ginagawa pag sila nagtitipon? Okay? Kaya't ang mga tumanggap ng kanyang salita, ito yung mga naging Kristiyano. Okay? Ay binautismuhan, 41, at nadagdag ng araw na iyon ang may 3,000 kaluluwa. Okay. Bago ko basahin yung 42, bibigyan ko kayo ng konting kwento rito. Nino Rening, mititipon na Rening. Bakit? Pag tinignan mo sila, sabik na sabik silang magsasama-sama. Ba't uhaw sila? Ba't gusto nilang makipagtipon? Alam niyo kung bakit? Kasi binago ng Panginoon ang kanilang buhay. Sila yung nakaranas ng profound change.
sila'y nagsisi. Tandaan nyo, kalupatan. Nakarinig sila ng gospel, narinig nila si Jesus Christ, narinig nila ang gospel. Ano nangyari? Sila'y nagsisi. They repented. Pagkatapos nun, sila'y nagpabaptize. Okay? At umagos sa kalipunan ng ito ang pagbabago. The new life in Christ. Literal, ang simbolo, ang tulak ng kanilang pagkatao ngayon ay gusto nilang makasama ang kapwa nila tumanggap sa Panginoon. Lungkot na niyo ko. Ngayon muli mga kayabe, dahil kalupang Kristiyan, gusto ko yung mga taong wow sa salita ng Diyos. Muli gusto ipagkwento kami. Actually ako, aliwa mo itong tungkol ng Diyos. Muli kwento ng pita. Gusto ko mag-aral kayo, ano siya nasabi ng salita? Pag-usapan natin kung sino ang Panginoon. Pag-usapan natin ang tungkol sa spiritual. Ang sarap pag-usapan nun. Gusto mo, pag-Kristyano ka, kasi bagong tao ka nga eh. Ito yung church. At pag pinag-aaralan yan, sabik na sabik silang makipagtingon. Sabado pa mo, isipan mo, ano kaya sulod po yung church? Oo, ano kaya yung message? Ano kaya yung dandaman ko? Ano kaya ano kaya ibinigay ng Diyos kay Pastor? Ano kaya yung mensahe? Wow. See, yung Sabado pa lang naghahanda ka na, darating ako sa time. Ano ang oras ng gawain namin? Ganito. Pupuntahan ko. Sabik na sabik kang maka-attend ng church. Hindi kayong palusot lang. Sinasabi ko sila. Why? Nakaranas kasi sila ng pagbabago. Ang kamay ng Diyos nasa kanila. So narinig nila. Tapos nagsisi. Tapos nagbabautismo. Hindi lang yon. Ano yung patuloy na ginawa nila? Ito yung punto ko sa inyo. Ano ang patuloy na ginagawa ng Diyos? Magpapabaptize ka lang? Yun lang. Iiyak ka lang, magsisisi ka lang? Yun lang. Tatanggapin mo lang si Kristo? Yun lang. Kaya ako minsan, sinusuri ko yung iba eh. 1989, mainit ako. Okay, God bless. Congratulations, mainit ka. Eh ngayon, mainit ka pa? 2025 na yun, mainit ka pa. Hindi, noon mainit ako. Noon yun, iba yun. Ngayon, mainit ka pa. Noon, banal ako. Ngayon, sumusunod ako. Dati, maisip ko, nag-play ako. Dati yan. Okay, noon yun. Ngayon. Dati mainit ako. Ngayon, mainit ka. Dati malambot ang puso ko. Ngayon, malambot na. Ang Kristyano, tingnan mo, ano yung tinutuloy niyang ginagawa. Hindi lang yung minsan nagsisi, minsan nagbabautismo, minsan tumanggap, minsan nakisama. Hindi. Anong ginagawa mo ngayon? That's the issue. Ang Kristyano hindi pa atras. Pasulong. Pakyat. After 30 years ng iyong buhay pananampalataya, oh boy, karanasan ko sa buhay, patuloy akong binabago ng Panginoon. Ninihanda niya ako sa second coming of Jesus Christ. Kaya nga, pag binasa ninyo ang chapter 2 ng Acts, ba't sabik na sabik sila? Ibang klase sila eh. Di ba sa iba, ang linggo pabigat, sumpa. Oh, ito naman, church na naman, linggo na naman, patay kang bata ka. Patay kang bata ka. Linggo na naman, atin na naman, ang daming gagawin. Please, kayong mga kanako. Kasi yung topic natin, the exclusivity. Kaya nga, church, collection of people, nandito tayo. Nanggagawan daw. Okay, time, $40 niya po, nanggagawan daw. Ito yung tuloy na kanilang ginagawa. Ito yung tuloy na kanilang ginagawa sa verse 42. Nanatili silang matibay sa turo ng mga apostol. At sa pagsasama-sama at sa pagputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. It's the church. Saan daw sila nagdeboto? Saan sila nagpapatuloy? Folks, buying fellowship. Makiramdam mo ka lang, mabiyasa kayo ko na ako. Buying fellowship, kwentuhan, doctrine pa.
Doctrine first. Doctrine, teaching first. Sila yung nagpatuloy saan? Sa turo ng mga apostol. Talagang dito, nag-aaral tayo. Doctrine first. Dahil nga, di ba, aral mo rin doctrine. Doctrine ka na mag-divide. That's shame. That's wrong. That is unbiblical. Ngayon, ang gusto ngayon, sayawan. Tapos gamin-gawan. Hallelujah. Kanta ng kanta. Hindi nag-aaral. Ano ito? Church ito? Hindi church yun. That's the world. Basta masaya, okay? No, my friend, no. Sanlibutan yun. Yung may drama, walang salita. Meron akong nakausap dito dahil sa Greenfields. Gumilos daw ang Holy Spirit, wala yung salita. Nag-iyakan sila, nagtumbahan sila. Puro daw, wala ang salita. Holy Spirit yun? No, that's the world. Entertainment to. Ang mga una naman ng palataya, nag-aaral. Yan, nakakaboring, nakakailipad doctrine. Focus first. Dahil Kristiyano kayo, minulang parang sabik lang yung salita. Kaya nga, kung gusto mong i-gauge ang iyong sarili, kung tuloy kang Kristiyano o hindi, tingnan mo ito, uhaw ka ba sa salita ng Diyos? Dahil kung hindi, then hindi ka Christian. Pag-ano ka? Ang isang tao, binago at kinausap ng Panginoon, nananabik siya sa salita ng Panginoon, nauuhaw siya. So, anong ginagawa ng church? Anong ginagawa ng grade tayo? May liway sa doctrine? Okay lang yung fellowship. Ako, okay may mamag na yan. Hindi ko ipagbabawal yan. Kahit napagod si Candy at si Wonder Heaven. Saan ba si Wonder Heaven? Okay lang yan, pansyan yan eh. Pero huwag naman sana, itabi natin ang pagbusisi at ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya magalit siguro sa akin yan. Pag nagluluto dyan, service na, pumunta nga kayo doon. Kaya magluto lang rin. Potang oras na ng service. Pwede lang. Iwan niya yan. Iniintindihan niyo kami? O pagkain, okay lang yan. Gusto mo, kahit anong masarap na pagkain, okay lang yan. Pero huwag natin kalilimutan, nagpatuloy sila sa turo ng mga teaching, doctrine. Hindi rin mabuti na puro doctrine, walang buhay. Pero bago yung fellowship, doctrine first. Doctrine first. The primary doctrine. The apostolic teaching first. Mag-aaral muna talaga tayo. Hindi, doctrine divides eh. Hindi mo naintindihan sinasabi mo. Kailangan natin magkaroon ng pundasyon. Pagkatapos ng doctrine, yun ang fellowship. Doon ka mag-fellowship, doon ka mag-youth, doon kayo mag-men's and minutes and couple ministry, doon mo ilalagay yun. Pero una sa lahat, the apostolic teachings. Kung ano yung turo nila, at least tayo, hindi tayo hihiwalay sa turo ng mga apostol. Exclusive talaga yung kanilang aral na ginagawa natin. It's supposed to be. So, kung bagong tao ka at nakaranas ka ng pagbago at kaligtasan sa iyong buhay, imposible na hindi ka mauuhaw sa salita ng Diyos dahil yun ang pagkaya mo. Yan ba yung ginagawa ng Great I Am? Nananabi ka na magsama-sama, lalo na pag oras ng araw ng linggo, hanggat maaari itatabi nila ang lahat, makapag-attend lang. Yan ba yung Great I Am? Pagdating ni Kristo, o teke, kilala yan. Fellowship yan mo church. Ano to, gagawin mong tambayan? Tandaan nyo, kayo mga anak mo, dapat ang buhay ng iglesia nakasalalay sa mga miyembro, the life of the church. Bawat isa sa atin ay nagko-contribute ng buhay, the life of the church. Gustong magpabaya kayo, kaya panalangin, kaya pamag-aral, kaya attendance, mamamatay yung church. Gusto nyo mabuhay ito? Dumagdag kayo sa buhay ng church. The life of the church.
Iwasan niyo yung kasalanan. The moment na may kasala kayo, kakalatri laban lebadura, may turang tangan. Ba't ko pa magaling kasabi ko? Kaya ito nga iglesia, ating ginawang kasalanan. Nituran niya yung mangaral, nituran lang. Pati rin ang Bible study rin, ano, ni ganyan. Ito mong simpleng kasalanan. Ano ibig sabihin? Dapat bawat isa sa atin nagko-contribute ng life to church. The life of the church. Kasi saan gagaling yung buhay natin? Sa Panginoon. Yung relasyon natin sa Diyos. Binubulay niyo ba ang salita niya? Pinag-aaralan ba natin? Lagi ba tayong nagtitipin siya na? Nagsasama-sama. Anong ginagawa? Nag-aaral. Ano ba? Nagpipray. Nananalangin. Nagpipray. Diyan nakikita mo yung Apican Church. Dumalaki siya. At sabi ng Bible, at dinadagdag ng Panginoon ang kaluluwa sa kanila. Sabi mo tayo, dagdagan na yung church. Sana dagdagan na yung English. Dagdagan na maging kaluluwa mo pa. Pero pag tayo naging matibay, nagsama-sama, at ginawa natin ang katungkulan nila, ano yun? Sabi ng Bible, ang Panginoon nagdadagdag ng tao sa kanyang iglesia. Let's pray. Maraming pong salamat, Panginoon, sa inyong salita. Salamat, Panginoon. Malinaw sa amin kung ano ang pananampalatayang taglay-taglay namin. Hindi lang ito tiyak, kundi iisa. Maraming salamat sa iyo na hindi namin kinakapa ang aming pananampalataya. Naniniwala kami sa Panginoon sa Acts chapter 2. Yung mga tinawag mo, mga kaluluwa, noong panahon ngayon, nakarinig ng Ebanghelyo, nagsisi, nagbabautismo. At pagkatapos nito'y nanabik silang magsasama-sama. Lahat ng iyong binago, lahat ng iyong niligtas, at sila'y nagpatuloy. They devoted themselves to the apostles' teaching, in prayer, in unity. Sabi ng Bible, yun ang ginagawa ng iglesia. Nag-aaral sa iyong salita. Kung anong iglesia noon, oh Lord, siya pa rin ang iglesia ngayon. Panginoon, gawin mo po sa amin ito. Sa pagtitipong ito. Hindi lang kami nasasabing nagtitipon bilang tao. Hindi, nagtitipon kami upang sambahin ka, upang makilala ka, at pag-aralan ang iyong banal na salita. Napasalamat kami sa inyo dahil kahit kami ligaw, kahit kami makasalanan, ibinilang mo kami sa iyong sariling sambahayan. We thank you and maraming pong salamat sa inyo, aming Ama. Patuloy po ninyong pakitunguhan ng bawat isa sa amin na kaming lahat ay maghatid ng buhay sa iyong iglesia, kaming mga tinawag mo. Tinatagubilin po namin ang aming pagtitipon, ang aming pagsasama na aming ganun din ang sinasabi. Kung ginagawa nila yon, please help us na ganun din ang aming gawin. Lagi mauuna ang iyong salita. Maraming pong salamat sa pagpapala mo sa buhay namin, maging sa pagtitipong ito. Salamat pinagpala mo ang bawat isa sa pamagitan ng iyong salita. May taas po kayo, may baba kami lagi. Salamat sa bagong buhay na kay Kristo. Litaw na litaw. Kitang-kita kung ano ang bunga ng bagong buhay na kay Kristo. Ang pananabik sa inyong salita. Thank you, Lord. This we pray in Jesus' name. Pwede pa dating awitin bilang